Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang inspeksyonin ang operasyon nito at tingnan kung sapat ang kapasidad ng mga pumping station laban sa patuloy na pagtaas ng dami ng tubig ulan sa Metro Manila. Mahahalagang punto sa kanyang pagbisita. Isa ito sa pinakamalaki sa mga pumping station na pinamamahalaan ng MMDA na bahagi ng network ng flood control facilities sa Metro Manila. Sinuri ni PBBM kung gumagana ng maayos ang mga bomba at kung sapat ang kapasidad ng mga ito para sa mas malalaking volume ng ulan. Ayon sa mga ulat, umaandar ng maayos ang mga bomba, ngunit malaking problema pa rin ang basurang nakaharang sa drainage system. Inihayag ng Pangulo ang plano para sa 13 karagdagang pumping stations sa Metro Manila. 4 dito ang bagong itatayo habang 9 naman ang existing facilities na ia-upgrade. Target na maisagawa ang mga ito sa pagtatapos ng 2026 o unang bahagi ng 2027. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi sapat ang dagdag na pumping capacity lamang. Kailangang tugunan ang problema sa basura dahil maaring maapektuhan nito ang daloy ng tubig papunta sa mga pumping station. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan upang mapakinabangan o ma-process ang ilang uri ng basura, kabilang ang composting, habang ang mga hindi na maaaring gamitin ay dadalhin sa tamang disposal facilities. Mahalaga ang Tripa de Galina dahil bahagi ito ng sistema na tumutulong mag-alis ng tubig ulan at mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar ng Metro Manila. Sa harap ng mas matitinding pag-ulan, nais ng pamahalaan na matiyak na gumagana ang mga pumping station sa kanilang kinakailangang kapasidad. Kailangan ang kombinasyon ng mas malakas na pumping stations, maayos na drainage, regular na declogging, tamang pagtatapon ng basura para mas maging epektibo ang flood control program. Nakaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number 1, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13. Yes, sir. 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. And that's what we are trying to attend to now with our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
pong Tripa de Galina ay isa sa malaki naming pumping station dahil ang sineservice po nito ay napakahabang ilog. I think from Manila hanggang dito sa Pasay. Ito po ay may 56 cubic meter per second na pumping capacity. Dahil po sa lakas ng capacity niya, humihigop po talaga siya ng iba't ibang klaseng basura. In fact, the other day, tumigil kami pansamantala dahil ang nahigop po ay isang napakalaking puno ng kahoy. Pupunta po dito ang ating Pangulo para tingnan niya mismo yung sitwasyon po nitong ating pumping station. At ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba. Afternoon everyone, we are here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Makita natin na maganda naman ang naging epekto. Patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems. Naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ang pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have unfortunately already 27 casualties and 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, what we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan, ano ba yung mga iba pwede natin gawin. And those are to
maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering at kapag which will be finished kailan kaya? Hopefully within the month, Mr. Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimula na namin ang paghukay. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. And we are also looking at the continuing upgrading of, for example, of the seawalls, of all the other detailed management of the flood waters, and that is what we are trying to do. And not only in the initial briefing, doon sa mga huhukayan natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin iipunin yung tubig. Sabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it, para hindi naman masayang dahil nakakapanghinayan, makita natin nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan natin yan. There is an interesting statistic here that the 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic size na swimming pool. Kaya you can just to be able to conceive or to be able to have an image for yourselves kung gaano karami yan. It is 50,000, the equivalent of 50,000 50-meter swimming pools that yung nakikita natin sa Rizal Memorial at sa mga ibang lugar. 50,000 of those size pools, the water that is contained in that was what fell in the past few days. So these are the things that we are doing. We will continue to dredge. Hindi naman titigil yan. Some of the pumping stations have stopped operating because there is no more water to pump out. But of course, they will stay on station. At pagka tumuloy pa yung ulan, then we will continue to do what we had started to do this time. So there is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin na nakabawas kaagad, kaya ipapagpatuloy natin ito and to make sure that we have solutions for the very short term, we have solutions for the medium term, and eventually we will have solutions for the longer term. All right, thank you.